Santiago, Kabanatang 4, talata pong 3. Ito po ang salita ng Panginoon. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Mga panalangin hindi tinutugon. Yan po ang titulo ng atin pong pangangaral sa gabi pong ito. Isa po mga kapatid sa naririnig kong paraan ng encouragement upang mahikayat po tayong manalangin palagi ay yung kaisipan na ang Panginoon Diyos daw po kailanman ay hindi po humihindi. Never daw po ang ating Panginoon Diyos na nagsesay ng no every time po na tayo ay nananalangin po sa Kanya. Naniniwala ho ba kayo ron mga kapatid? Hindi po humihindi ang ating Panginoon. Yung mga nagsabi ng amen, tingnan natin maya-maya. No? So, ang palagi daw po niyang sagot, sabi ho nila, ay yes, wait, or I have better plan. No? Never hindi ang Diyos. No? Hindi, oo, maghintay ka, o meron akong mas magandang plano. Ganyan po ang sabi ng iba. So, hindi po ba nakaka-encourage naman po talaga yung mga ganitong mga pananalita para mas ganahan po tayong manalangin? Biruin niyo po. Pinapakita po nung kaisipang ito na dapat tayong maging masipag sa pananalangin sa Panginoon sapagkat kailanman daw po hindi niya tayo hihindian. At maganda po sa pakinig mga kapatid at tunay po na nakaka-encourage, pero ang masakit mga minamahal, hindi po ito biblical at hindi po ito totoo. Kaya di ko po nais na madismaya kayo, madiscourage po kayo mga minamahal, pero yung kaisipan ng Panginoon palagi lang yes o wait o kaya meron siyang better plan, hindi po biblical na katuruan. Naniniwala po ako sa liwanag po ng banal na kasulatan, partikular po ng talata na atin pong pinag-aaralan ngayon, na may mga panahong humihindi rin ng Panginoon sa atin pong mga dinadalangin sa Kanya. May mga panahon, mga kapatid, na hindi lamang yes, wait, or I have better plan ang Kanyang mga sagot. May mga panahon na no talaga ang Kanya pong sagot. At iyan po yung maliwanag na makikita natin sa talatang ating pinag-aaralan ngayon, mga minamahal. Ang sabi po ulit dun sa ating teksto, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Di po ba klaro? Na nagpag-pray naman sila pero hindi daw sila nagsisitanggap. Ano? It's another way of saying na sila'y nananalangin pero no, hindi ang sagot ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Sabi sa talata, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. So dito po sinasagot po ni Santiago ang maaaring maging objection na sa kanya pong sinabi doon sa verse 2. Kung maalala po ninyo kung saan sinabi po niya, kung tataas yung basa, sabi niya doon, verse 2, kayo'y nang-iimbot at kayo'y wala, kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikibaka o nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Sa pansinin niyo po lalo na yung huling bahagi na yon sa verse 2. Kayo'y kay wala, kayo'y hindi tumatanggap sapagkat, sabi ni Santiago, hindi kayo nagsisihingi. No, hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo nagpe-pray sa iba pong salita. So pwede nga namang sabihin po ng kanyang mga sinusulatan na mali ka diyan, Santiago. Nananalangin kaya kami araw-araw. Pwede nga sabihin ganun eh. Anong sinasabi mong kami wala sapagkat hindi kami nanghihingi o dumadalangin? So kaya sinundan po agad ang paliwanag ni Santiago sa verse 3 kung bakit hindi po tinutugon ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. At ang kanya pong sinabing dahilan, mga kapatid, sa kabila po na sila'y dumadalangin sa Panginoon at hindi sila tumatanggap, dahil daw mali ang kanilang motibo sa kanilang pananalangin. Nananalangin daw po sila, ayon po sa verse 3, para lang daw gugulin sa kanilang mga kalayawan. Basa niyo po yun?
Yung salita po diyang kalayawan, gaya po ng paliwanag po natin nung nakaraang Miyerkules, ay pumapatungkol po sa makasalanan at makamundong kalayawan o kagustuhan. So sa konteksto po ng talatang ating pinag-aaralan, mga kapatid, makikita po natin ang ilang mga halimbawa nito na nagiging dahilan po bakit hindi po tinutugon ng Panginoon ang ating mga dinadalangin sa Kanya. At ang una pong dahilan na nakita po natin sa konteksto sa ng talata natin pong pinag-aaralan ay sapagkat masama ang ating motibo. Masama ang ating motibo. So naaral po natin nung nakaraan yung verses 1 and 2. Hindi po ba yan yung teksto natin nung Miyerkules, kung saan nakita po natin in verses 1 and 2 na meron pong kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa mga mananampalatayang sinusulatan ni Santiago. Hayaan nyo nga pong basahin natin minsan pa para maalala po natin. Ang sabi po doon sa Santiago Kabanatang 4, 1-2, doon lang po sa gawing itaas ng ating teksto, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Di ba may pag-aaway? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Dahil po sa kaguluhan, mga minamahal, at awayan na ito sa mga kapatiran na sinusulatan po ni Santiago, maaaring nakakapagsambit po sila ng mga masasamang panalangin para sa kanilang mga kapatid, bunsod ng kanilang sama ng loob at galit sa isa't isa. Maaari pong sa sobrang lalim ng kanilang inis sa isa't isa, nakakapagbanggit sila ng mga salitang tama ang kasanan ng kidlat. Di ba? O kaya naman, malumpo ka sana. Di ba? Minsan nasasabi natin yan pag nagagalit tayo. O kaya malugi na sana yung negosyo mo. O kaya mamatay ka na sana. Yun yung pinaka-worst. Ano? Sana. Ano? Lalo na pag nakakapanood tayo ng mga pelikula, halimbawa, naiinis tayo dun sa kontrabida. Naalala ko na naman pulang araw. Ba't kasi hindi pa namatay yung babae? Di ba? Yung si Carmela. Bakit yung tatay pa yung di ba? Parang mamamatay. So, buhay pa naman siya, mga kapatid. So, di po ba? Minsan pagkagagalit tayo kung ano na yung mga nasasabi nating gusto nating mangyari sa kapwa natin. So mga kapatid, sa tingin niyo po ba pagka ganun yung ating mga panalangin, tutugunin po kaya yun ng Panginoon? No? Hindi po dapat natin hinahayaan, mga kapatid, na yung galit sa ating kapwa ang siyang magtitimon ng ating panalangin. No? Huwag niyo pong hahayaan na pangunahan ng inyong masamang emosyon yung panalangin niyo po para sa inyong kapwa. Sapagkat kung masama po, mga kapatid, ang ating motibo sa ating mga pananalangin, wag na po tayong umasa na tutugunin tayo ng ating Panginoon. So maganda po yung paalala ni Thomas Manton sa atin po dito, tungkol po sa panalangin. Ang sabi po niya, and I quote, "Consider your motives in prayer, not just the manner, not just what you are asking for, but the purpose." Ano po ibig sabihin nun? Sabi dito ni Thomas Manton, maliban po sa pamamaraan at nilalaman po ng ating mga panalangin, dapat din daw po nating ikonsidera yung motibo at layunin nito. Marami ho kasi, mga kapatid, concern siya, conscious siya sa mga mabulaklak niyang sasabihin sa prayer. Napakagaling niyang magbuo ng mga sama-samang salita. Sinasabi naman napakagaling niyang manalangin, napakaganda nung nilalaman ng kanyang panalangin. Hindi po masama yun, mga kapatid, lalo na nakikipag-usap po tayo sa Diyos, marapat lamang kung pinipili natin yung ating sinasabi sa Kanya dahil tayo ay tao, siya ay Diyos. Pero mga kapatid, hindi po doon lang nakabatay yung ating panalangin. Mahalaga rin po na tine-check nating mabuti yung motibo natin at yung layunin natin every time na tayo po ay nananalangin. Kung masama po ang motibo at layunin ng ating prayer, gaya halimbawa ng kabiguan at pasakit sa ating mga kapatid,
wag na po tayong umasa na sasagutin pa ng Panginoon yung ating mga panalangin. Bagkus, ang dapat po nating ipanalangin para sa ating kapatid ay yung mga bagay na makakatulong at makakabuti po sa kanila. Okay? So kahit ginagawan po nila kayo ng masama at hindi maganda, kahit chinichismis niya kayo, ano? Every time na nakikita mo siyang, bakit pa, di ba? Panalangin niyo pa rin po sila, mga kapatid. Ganyan po ang kalooban ng Panginoon sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag daw binato tayo ng tinapay, baliktad pala. No? Kapag binato tayo ng bato, batuhin daw natin ng tinapay. No? Samahan na natin ang palaman yung nakalagay sa garapon. Para may ba. Hindi, biro wala po, hindi ko kasama yung garapon, yung tinapay. Sabihin, ibig sabihin, igawan natin ng mabuti kahit yung mga taong walang iya sa atin. Kasi tagasunod tayo ni Kristo. Kung gagantihan natin ng masama, yung mga taong masama sa atin, ano pa pinagkaiba natin sa sanlibutan? Di ba sa sanlibutan ganon? Pag masama sa atin, masama din tayo sa kanila. Pero ang turo ng Panginoon, iba. Kahit ginawan tayo ng masama, gagawan natin sila ng mabuti. At isa sa pinakamabuti nating pwedeng gawin sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatid, ay ang ilapit sila sa Panginoon. Ipanalangin sila sa Panginoon. Higit pa yan sa pagbibigay mo ng tulong sa Kanya. Bagamat di natin yung minamasama, pero wala pong hihigit na maitaas mo ang Panginoon sa panalangin. Bakit? Yung pwede natin ibigay sa ating kapatid, limitado yan nauubos yan Pero yung pwedeng gawin ng Panginoon sa Kanya, every time na pinagpe-pray mo siya, hindi natin kayang limitahan po yun. Hindi po natin kayang sukatin po yun. So yun mga kapatid, hindi dinidinig ng Panginoon yung ating panalangin pag mali yung ating motibo. Kung gusto nating mabigo, masaktan yung ating kapatid, wag na po kayong umasa na didinggit po ng Panginoon yung inyong panalangin. Pangalawa pong dahilan, kaya hindi po sinagot ng Panginoon o sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin ay dahil sa makasarili ang ating motibo. Yan po yung panghuli. Makasarili ang ating motibo. Saan po natin nakita yan? Mababasa po ninyo yan sa context. Paano po natin nasabi na yung salitang layaw doon, ang ibig sabihin din doon pagkakaroon ng makasariling puso. Kasi kung titingnan nyo po sa verse 4, tinutuwid po ni Santiago dyan yung kanyang mga sinusulatan dahil po sa kanilang pagiging makasalibutan. Tingnan nyo po ang sabi sa verse 4, kayong mga ngalulnya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. So tinawag po niyang mga ngalulnya ang mga mananampalatayang sinusulatan niya dahil bagamat sila ay mga Kristiyano na, nakikipagkaibigan pa rin sila sa sanlibutan. So may mga ganun po na doble kara, balimbing. Pag nasa church, para sa Diyos. Pero pag nasa labas ng church, makasanlibutan na. 'Di ba? Uso na naman yung balimbing ngayon kasi magkakampanyahan na, 'di ba? So kahit pala Kristiyano, minsan may balimbing. Minsan para sa Diyos, pagkakaharap na niya yung mga di mananampalataya, di na rin siya parang mananampalataya. So hindi po gano'n. Sabi pala ng Bible doon, mga ngalulnya, mga taksil. Di ba? Kasi dapat yung ating loyalty sa Panginoong Hesukristo So pero nawawala yon kapag hindi na natin kaharap yung mga kapatiran. So imbis po na ang nasain po ng mga taong ito ay yung mga bagay na makalangit at yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos, mas ninanasa pa po nila yung mga bagay na makasanlibutan at yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ang kanila pong mga panalangin ay punong-puno ng mga bagay na pangsarili at makalaman na layaw at walang kinalaman po sa kalwalhatian at sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, huwag niyo po ako maipagkamali. Hindi po masama na ipanalangin natin guminhawa ang buhay natin. Wala hong masama ron. Hindi po masama na ipanalangin natin makapagtapos ang ating mga anak. Hindi po masama na magpanalangin natin na magkaroon tayo ng matatag at stable na trabaho. Hindi po masama na ipanalangin natin na pagpalain ng Diyos ang ating mga hanap buhay. Pero dapat po, mga minamahal,
tama din yung ating motibo sa mga panalangin ito. Kung nais lang po nating maranasan ng mga bagay na ito na binanggit ko para lang sa sarili nating kasiyahan at layaw, kung nais lang po nating maranasan yung mga bagay na ito para lang mapagbigyan ng nasa ng laman, kung labas ang kalwalhatian at kaharian ng Diyos sa ating mga panalangin, wag na po tayong umasang tutugunin po niya yung atin pong mga dalangin. Sapagkat ang Diyos po ay hindi tumutugon sa mga makasariling panalangin. So maganda po yung sinabi again ni Thomas Manton na may kinalaman dito. Ang sabi po niya, it is not enough to make God the object of the prayer. He must be its purpose too. Ano po ibig sabihin nun? Hindi lang daw po sapat na nananalangin tayo sa Diyos. Siya yung object ng ating prayer. Kailangan din daw po na ang pinakalayunin ng ating pananalangin ay para sa Diyos. Hindi po ba ganyan din yung turo ng ating Panginoong Hesukristo? Kung maalala nyo yung naging serye natin sa Mateo talatang 6. Na bago po niya ituro na ipanalangin natin yung ating makakain sa araw-araw, pertaining sa mga temporal nating pangangailangan in Matthew 6 verse 11, tinuro muna niya na ipanalangin muna natin yung may kinalaman sa kalwalhatian at kalooban ng Diyos. In verses 9 to 10, ang sabi doon, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano po ang panalangin na yan? May kinalaman sa kalwalhatian ng Diyos. Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang inyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So may kinalaman sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yung panalangin pong itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus ay hindi po panalangin makasarili, hindi po ba? Una po ang kalwalhatian at kalooban ng Diyos. Hindi po pang sarili ang primary motivation. Palagi pong nauuna yung kalooban at nais ng Diyos sa atin pong mga buhay. So balikan niyo po yung mga prayer request ninyo. No? Kahit hindi yung mga sinabi nyo kanina, balikan nyo yung mga prayers ninyo araw-araw. Yung madalas nyo nilalapit sa Panginoon araw-araw. Masasabi nyo po ba na kasama ang tungkol sa kalwalhatian ng Diyos at kaharian ng Diyos sa mga ito? No? Kaninang umaga, sino dito yung nanalangin? Diba? Kasama ho ba doon sa pinag-pray nyo sa Panginoon yung kalwalhatian at kaharian ng Diyos? Halimbawa, yung prayer ni Krisha, bakit mo pinapanalangin na ma-regular ka sa trabaho? Di po ba? Bakit mo pinapanalangin na magkaroon tayo ng maraming benta, kagaya ng prayer request ni Mother? Ano? Bakit natin pinapanalangin na luminaw yung ating mata, Sister Sel? Ano? Bakit po natin ipinapanalangin na magtagumpay yung ating pagpapagal sa pag-iibanghelyo, pagbabahagi ng ibanghelyo sa iba? Sana po, mga minamahal, kapag tiningnan natin yung pinakamotibo ng lahat ng mga panalangin natin, ito po ay makikita na may kinalaman sa kalwalhatian at kalooban ng Diyos. Yung tipong, kaya natin ipinapanalangin na ma-regular tayo sa trabaho at magtagumpay yung ating hanap buhay dahil gusto nating maging pagpapala sa iglesia. Di po ba? Na si Mami, sana magkaroon ako ng maraming benta para makatulong ako sa church. Ganun yung tamang motibo, di po ba? Hindi yung, sana magkaroon ako ng maraming pera para makapunta naman ako sa South Korea, kaya sa Singapore. Hindi po masama yun, Hindi ko po sinasabi masamang mamasyal. Ang sinasabi ko lang, yung pinakamotibo mo ba para sa kalwalhatian at kalooban ng Panginoon? Yung si Krisha, sana regular ako pastor sa trabaho kasi gusto ko po na pag naging stable yung work ko, maging blessing ako sa church para sa ikasusulong ng God. Di ba? Ganun yung kingdom mindset. Lahat ng ginagawa natin may kinalaman sa kalwalhatian at kaharian ng Diyos. Hindi po disconnect yung ating trabaho, yung ating regular na ginagawa sa ating pong kapatiran o sa kaharian ng Diyos. Na kaya mo pinapanalangin na luminaw ang iyong mga mata, Sister Sel. Kasi ang purpose, kapag nanonood kasi ako ng Facebook, hindi ko masyadong makita yung hindi ko mapag-aralan yung mga step. hindi ko masyadong
Hindi ko masyadong mabasa. Paano ba yun? Kasi malabo yung mata ko eh. Hindi, sana, Pastor, pag-pray niyo luminaw yung mata ko kasi gustong-gusto ko po talaga magbasa ng Bible eh. Hindi ko lang po talaga nagagawa kasi malabo po yung mata ko. Di ba? Pagka ganun yung motibo mo, ay baka bukas lang may salamin ka na. Okay? Ibig sabihin, tama yung motibo. Ano? May kinalaman sa Diyos. Yung kaya tayo nananalangin na magtagumpay yung ating mga ginagawang pagpapagal sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi para sumikat yung church natin. O kaya para dumami lang yung miyembro natin. Hindi po yun ang pinakalayunin. Gusto nating ipalaganap ang Ebanghelyo para yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay kumilala sa Diyos at isang araw sila ay sumamba sa Diyos. Hindi po ba? Yun yung pinaka-motive ng ating ginagawa. May kinalaman sa kalwalhatian at kaharian ng Diyos. Mga kapatid, yun po yung ibig kong sabihin na kapag po yung ating panalangin makasarili, pang sarili lang, huwag na ho tayong umasang tutugunin yun ng Diyos. Kasi lahat ng tinutugon ng Diyos, primarily, may kinalaman yon sa kanyang kalwala. Yung maluluwalhati siya at masusunod yung kanyang kalooban dito sa lupa. So again, hindi lang po mahalaga yung nilalaban ng ating mga panalangin at paano natin ito sinasambit. Mahalaga po higit sa lahat yung motibo sa likod ng ating pong mga pinapanalangin. Kaya ang panawagan po sa atin mga kapatid, siguraduhin po natin na ito po'y naayon sa kalooban ng Diyos. No, yun lang po yung paraan mga minamahal para po makasigurado ho tayo na dinidinig ng Panginoon yung ating panalangin at ito ay ayon sa kanyang kalooban at motibo. Kasi ito po'y parallel, naka-consistent sa kalooban ng Diyos. At ang pinaka-epektibong paraan mga minamahal para masigurado natin yan ay kung consistent yung ating mga panalangin sa kanyang mga salita. Kaya ang Bible at prayer works hand in hand. Sabihin, nagtutulungan sila. Hindi pwedeng masipag ka lang manalangin pero tamad ka magbasa ng Bible. Hindi rin pwedeng puro ka basa ng Bible pero wala kang bagsakang yung prayer life. Ano? Magkatuwang yan. Ano? Kung pareho mo yung regular na ginagawa, yung iyong prayer ay mai-inform ng Word of God. At yung inyong pagbabulay ng salita ng Diyos ay madidilingan ng grace ni God through our prayers. At makakaasa po kayo mga minamahal kung tama po yung ating motibo sa ating pananalangin ay pakikinggan po ng ating Ama sa Langit yung ating mga prayer requests. Sapagkat tayo'y hindi na mga kaaway ng Diyos. Yan po yung tatandaan natin. Every time lumalapit tayo sa Panginoon, lumalapit tayo hindi bilang isang kaaway. Lumalapit tayo sa ating Ama bilang kanyang anak dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At may nilagay siya sa loob natin mga kapatid. Yun yung kanyang espiritu na kahit po may mga panahong hindi natin alam yung ating dapat sabihin, may mga panahong hindi natin alam kung ano yung dapat nating idalangin, meron pong Holy Spirit na nasa loob natin na nagtuturo kung ano yung dapat po nating panalangin. Mga kapatid, wag niyo pong sabihin hindi niyo kayang manalangin ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Lahat po ng ating pangangailangan tungkol sa spiritual na buhay, ibinigay na ng Diyos. Yung ating relasyon sa Ama at yung banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin sa ating buhay pananampalataya. Kasama po doon yung ating pong pananalangin sa Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon Diyos.